Ang topic natin ngayon ay tungkol sa request ng Philippine Navy sa pagbili ng 4 na mga anti-submarine warfare vessels. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong mga nakaraang linggo, isang Russian attack submarine ang nakita doon sa West Philippine Sea. Ang Russian submarine ay may pangalang UPA, parang manok ito umuupa. Isa itong Kilo 2 class diesel submarine. Una itong namataan sa may layong 148 kilometers or 80 nautical miles west of Occidental Mindoro at galing daw ito sa Malaysia. Kaya ang Philippine Navy ay nagpadala kaagad ng mga eroplano at mga warship sa lugar na kung saan doon namataan o nakita ang UPA submarine ng Russia. Ang Russian submarine na ito ay hindi naman lumulubog, na sa ibabaw lang ito. Siguro ang mga Russian crew ng submarine na ito ay namili ng ukay-ukay doon sa Mindoro kasi malapit na lang sila sa Mindoro eh. Ang mga warship na pinadala ng Philippine Navy para namnaman ang Russian submarine ay ang BRP Jose Rizal. Ang Russian submarine na ito ay may bigat na 4,000 ton at kaya nitong magpatrolya sa ilalim ng dagat sa loob ng 45 days at may haba itong 74 meters at range na abot sa 12,000 kilometers. Itong UPA submarine na ito ay isa itong advanced silent submarine at kaya nitong magpalipad o magpakawala ng maraming Kalib missiles. Ito yung kanilang ginagamit laban sa Ukraine. Ayon sa report ng US Naval Institute, ang Russian submarine na ito ay nag-operate sa South China Sea at nag-port visit ito doon sa Kuta Kinabalu Naval Base, Malaysia noong November 23 para sasali sa gagawing naval exercises. At nag-port visit din ito sa Indonesia. Alam nyo, itong Russia, si Putin at saka si Xi Jinping ng China ay best friend itong dalawa eh. At gumagawa rin itong dalawa ng mga naval exercise dyan sa West Philippine Sea. Ibang klase din itong Russia biglang pumasok sa territorial waters ng Pilipinas. Akala siguro nila matatakot ang mga Pinoy. Yung ng Ukraine di nila kaya eh. Kaya nung nakaraang linggo si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, siya ay nagpahayag na kailangan na ng Pilipinas ng karagdagang 2 anti-submarine warfare vessels. Ayon kay Trinidad, na kanyang sinusubmit ang proposal para sa 2 bagong corvettes at 2 pang bagong frigates. At ayon kay Trinidad, na nung nakaraang taon pa, ito ay kanilang nakikita ang pangailangan ng 3 corvettes at maraming mga combat ship at iba pang mga anti-submarine capabilities. Ito ay kasama na rin sa inaproba ni BBM, ni President Bongbong Marcos para sa Horizon 3, na may budget na abot sa 35 billion US dollar. Alam nyo, ang Philippine Navy natin ay maganda na at mahusay na ang kanilang kapabilidad. Kaya na nilang mag-detect ng submarine sa loob ng Philippine Sea Line of Communication. Ang kulang na lang ay ang mga anti-submarine warfare vessels. Pero kulang pa talaga ang mga anti-submarine warfare ng Philippine Navy. Sa ngayon kasi 2 pa lang ang missiles frigate ng Philippine Navy. Ito ang Jose Rizal class frigates. Ito ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Ang 2 frigates na ito ay capable din ito ng anti-submarine warfare. At mayroon pang pinagawa ang Pilipinas doon sa South Korea. Patapos na yata ito ang 2 guided missiles corvette na naging Malbar class frigates at 6 na mga offshore patrol vessels na gawa ng South Korean Hyundai Heavy Industry. Ang mga barko na ito ay capable of anti-submarine warfare. At maganda ang mga equipment na ginagamit ng mga barkong ito o mga bagong frigates. At kasama na ang offshore patrol vessel dahil ang ikakabit nito ay ang deep sonar system na gawa ng Thales Captas. Lahat na bagay kahit na malayo o maliliit na bagay sa ilalim ng dagat ay kaya nitong madidetect. Kahit nga bulinaw o diles, kaya nitong madetect. Submarine pa kaya na napakalaki. Sa panahon ngayon, napakahalaga ang anti-submarine warfare dahil ito ang tutulong sa pagprotekta sa mga gagawing maritime operation at coastal facilities laban sa mga pagbabanta mula sa submarine. Lalo na ang submarine na hindi mo makikita o stealth ito. Siyempre, nasa ilalim ng dagat, hindi mo talaga makikita. At ang submarine ay bigla na lang itong umaatake para wasakin ang maritime operation. Kaya napakahalaga ang anti-submarine warfare. Isa itong key components of obtaining sea control. Ang anti-submarine warfare operation ay pinagsama nito ang sensor, weapons at mga highly trained personnel.
Ang mga sophisticated sonar equipments na ito yung ginagamit para ma-detect at ma-classify at ma-track ang submarine. Ang weapons naman ay siyang ginagamit para tirahin ang submarine para lulubog ito kahit dati nang nakalubog. Ang ginamit ng mga weapons ay torpedoes, naval mines o mga missiles at iba pa. At sakali mang hindi makabili ang Pilipinas ng mga sophisticated sonar para gamitin mag-detect ng mga submarine dahil sasabihin na naman wala ng budget kasi napunta ang budget doon sa ayuda, sa halip na bibili ng sonar, yun na lang mga badyaw ang kukunin at gagamitin na lang sonar. Kayang-kaya ng mga badyaw manatili sa loob ng 7 araw sa ilalim ng dagat. Itong karagdagang 2 corvettes at 2 frigates na nirequest ng Philippine Navy, lahat ito ay guided missiles at may anti-submarine warfare. Gaya halimbawa ng Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Ang dalawang ito ay mayroon itong tag-isang anti-submarine warfare helicopters. Nakakarga-karga nila. Kung anti-submarine warfare lang ang pag-usapan, matindi na rin itong 2 frigates na ito, ang Jose Rizal class frigates. Gumagamit ito ng AW159 Wildcat at nagawa ng Augusta Westland at Leonardo. British at Italy ang nagdevelop ng helicopter na ito, kaya matindi rin ang helicopters na ito. Ang 2 AW Wildcat anti-submarine warfare helicopters ay nakomisyon noong June 17, 2019 at ito ay nagkahalaga ng 5.4 billion piso kasama na ang munition at mga equipments at mga logistic support. May speed ito na abot sa 291 kilometers at may range na abot sa 777 kilometers. At armado ito ng mga rockets at maraming missiles at armado ito ng torpedoes at deep charges para sa mga submarine at mayroon itong machine gun at itong gagamitin laban sa mga submarine na illegal na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang mga helicopters na ito ay karga-karga na ng 2 frigates, ang Jose Rizal class frigates. Bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin ang ating mga kaibigan gaya na Silver Swan. Aba, pinsan siguro ito ni Pates. Ito si Silver Swan ay taga Albuquerque, Bohol. Kapitbahay ko ito sa Baclayon At i-shoutout din natin si Salde Ubaido. Hanggang sa susunod, maraming salamat.